I'm Cici Rendina. And I'm Gemma Garanza. And we are your PBL MVPs. And this is Freeball. Actually, may ginawa akong question sa'yo. Okay. Grabe, Okay, pinag-isip. guys, huwag na kayo nagbigay ng question, siya na bahala. Pinag-isipan ko to. Pinag-isipan ko. Unang tanong. Okay. Paano mo i-describe si Gemma nung unang pasok niya sa Freeball? Ako, ano lang ako, sweet girl lang ako. Oo, halata na. Very sweet girl ako nung Sobrang una. bait pa. Tapos sobra akong na-intimidate and starstruck sa mga kasama ko. Lalo, Ate Eliza pa, yung una kong kasama. So, Sila pa yung mga maiingay talaga. Oo. Alam mo, naabutan daming sila fans nanood din, sa di ba? Tsaka talagang nilulook up sila ng maraming bata and players. So, syempre, isa ako dun sa mga bata. Wow, bata. Syempre. May taon ka na. Wala sa tanong yun. Okay. Pero, yun nga, sabi ko nga, observant lang ako. So, every time lang na may sinasabi sila or nasi-share sila, ina-observe ko lang. Yun nga, i-apply ko lang siya, i-training ko lang kung ano yung mga sinashare nila sa akin. And sila kasi yung kind ng leader na hihilahin ka pataas. Gusto mo din talaga na, ayun, makuha mo din talaga yung confidence kung paano sila maglaro, ganyan. And yun nga, actually, hindi sila vocal sila, pero, alam mo yun, makikita mo din sa galaw nila. Kaya sasabay ka sa kanila. Kumbaga, na-influence. Oo, lalong-lalo na lang nakasama natin si Ate Gia. Sobrang, alam mo, pagdating sa training, kailangan, pag nagkakamali ka, akong kailangan maayos, ayusin na, ganun. So parang every training parang, well, masasabi talaga na sobrang ganda ng standard ng attitude nila sa paglalaro. Ilang years ka parang dito sa TV? 2 years. Mag-2 years. Parang feeling ko tagal-tagal na, no? Talaga. Kasi syempre, dahil sobrang dami mo din nagawa dito sa PBL. So, eto, ano pakiramdam nung unang pasok mo dito sa PBL? Unang pakiramdam ko, parang ano lang din, parang, alam mo yung unang salang ko, nung pinakaunang UAAP ko. Kasi yun yung una kong na-expose talaga sa liga na may televised. Ang naging goal ko lang is hindi ko talaga papaguhin kung paano ako sinimulan yung career ko. I mean, paano ako sinimulan yung volleyball career ko simula nung college ako hanggang nung pumasok ako dito sa PBL. So, yan lang, same lang yung gustong manalo palagi, gutom laging, gusto lahat may na-contribute. So, ganun naman yung ganun naman yung parang attitude ko talaga pag naglaro. Oo, sobrang laking impact. Actually, sobrang laki ng pinagbago din yung nangyari sa nung pagpasok mo sa Chocolate. Sobrang laki ng impact. Ganon yung impact. Pero sobrang laki ng impact mo sa Chocomucho. And, na-overwhelm ka ba? Meron ka bang, may takot ka ba? Kasi baka may, parang judge ka. Siyempre kasi may mga tao din talaga na titingin sa'yo. Alam ko naman na nasa pro naman tayo. So, yung akin naman is, ipakita ko lang yung work ethic ko and kung paano ako naka-influence ng kasama ko. Pero, thankful lang ako kasi ang dami talagang supporters ng Chocomucho sa atin, Revista team. Kailan yung biggest turnaround sa career mo as a professional volleyball player? Yan yung time na madaming challenges na dumating sa akin. Talagang nag-struggle ako. Question ko yung worth ko as an athlete, ganyan. Tama pa ba itong ginagawa ko? Or yung mga decision ko ba? Ano bang, alam mo yun, ang daming tanong sa isip ko nung time na yun. And then, hindi ba nag-anxiety ka that time? Yes, stress sobrang nasa-stress ako nung time na yun. Then, yun nga, umabot sa point na parang i-question ko niya kung kaya ko pa, ganyan. Kasi siguro, mental na ako, 25 na din. So, ayun, may mga midlife crisis din tayo mga ganyan. So, parang hanggang kailan ka aabot sa paglalaro mo ng volleyball, ganyan. Pinil ko lahat yung pain. Niramdam talaga. Oo, parang talagang kinain ko lahat siya. Alam mo yung ramdam na ramdam. Oo, parang ito yung time na parang paano ko ulit babangon.
Ganyan. So, yun, sobrang matagal siya. As in, sobrang tagal ko bago ako naka-recover. Actually, kahit sa volleyball, parang hirap akong makabalik ulit. Ganyan. Nakabangon lang din talaga ako dahil sa mga teammates ko, sa family ko. Pero hindi namin ramdam, Bi. Parang ang galing mo pa rin. Ay, ano ba? Grabe ka talaga. Hindi, ayun din yun. Siguro, dahil dun sa struggle, sa mga pain na naramdaman ko ng time na yun din yung nagbigay sa akin and nag-motivate sa akin na alam mo, galingan ko every game na parang, ayun, hindi ako papayag na maulit pa to sa akin. Yun talaga yung nagpaano sa life ko na mas na-feel ko na, alam mo yun, mas bagong Gemma Galance. Ay, fuck. Oh. mas ano talaga yun, mas strong, mas wise, ganyan. At least maganda yun kasi nirecognize mo yun and mas inalam mo kung paano siya gamutin. Yun naman yung maganda. Oo. Paano natin si Gemma? Thank you, and please, charet! And yung nakasama ko sila ng Aiza, sila Rhea, dati, sino pa ba sila Binika. So, ayun, nung pumasok kasi ako dun sa team na yun, parang nakita ko agad yung kultura nila na same lang din sa kultura ng sa Creamline na aangat ka nila taas, yung tipong pag may problema ka, sabihin mo lang, tutulungan ka nila. And makikita mo sa isa't isa, mararamdaman mo na hindi ka nag-iisa, andito kami. Kasi, sabi mo na dumaan ka sa ganung experience. I mean, ganun ka-down talaga sa life mo. Ako naman noong 2019, ang hirap talaga. And super thankful ako. Special mention to my ate Rhea de Macolangan. Grabe. Option, guys. Grabe yung... Charet! grabe yung pinaramdam niya sa akin. Kasi tatrabaho ka dito sa Manila na ikaw lang isa, wala yung pamilya mo. Ang hirap. Alam mo, masasabi mo parang may career tayong ganito, pero makakaramdam pala talaga tayo ng personal natin na tayo lang din yung makasakit sa sarili natin. Kasi nga, andun yung anxiety, andun yung depression, andun yung stress lang. Tipong paano mo siya ma-manage. Pero kasi pag una mong experience it, ang hirap talagang i-manage, di ba? So, yun, sobrang grateful ako na meron yung dati kong team ko. Kasi, promise, present ko yung sarili ko na meron ko akong ganitong nangyayari sa sarili ko. And, sorry po if bababa yung performance ko. Parang ganun. Parang present ko yung sarili ko sa harap nila. And, alam mo, sabi nila sa akin, okay lang yan ano mo lang yan, parang i-feel mo lang lahat yan, i-recognize mo lang lahat yan. Huwag na huwag kang magpakain sa sa emosyon mo. Pray ka lang lagi. Ate Rhea, lagi kong kasama. Siguro mga 2 months kaming magkasama lagi sa church. So, ayun, siguro yung kultura na nakuha ko, yung nandun ka palagi sa kasama mo. Kasi hindi mo alam yung mga nangyayari sa kanya. And baka ikaw yung isa sa mga makakatulong sa kanya.